February 2014. Sa gitna ng dambuhalang alon ng mga tao sa departure area ng Mactan Cebu International Airport, nagahalo ang ingay ng mga gulong na maleta, ang anunsyo ng mga flight sa speaker, at ang mabigat na hininga ng mga pusong nagpapaalam. Sa bawat sulok ng paliparan, may mga luhang pumapatak. Ngunit sa gitna ng mahabang pila ng mga papaalis na overseas Filipino workers or OFW, may isang eksenang kapansin-pansin. Mahigpit at tila ayaw nang bumitaw ang yakap ng isang 35 years old na ina na si Maria Valdez sa kanyang 12 years old na anak na babae na si Chloe Valdez. Sa tabi nila, nakatayo ang kanyang 37 years old na asawa na si Danilo Valdez. Napilit nagpapakatatag, ngunit mamasa-masa ang mga mata. Sa mga mata ni Maria ay malinaw ang panginginig ng takot at lungkot. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na mapapalayo siya sa kanyang pamilya. Napakahirap tanggapin ang distansya, ngunit sa kanyang dibdib, mas nangingibabaw ang nag-aalab ng pag-asa. Alam niya ang sakripisyong ito ang tanging paraan upang maiahon ang kanyang pamilya mula sa kumunoy ng kahirapan. Isang kontrata bilang household worker sa Riyadh, Saudi Arabia ang naghihintay sa kanya. Para kay Maria, ito ang tanging pintuan na nagbukas upang masiguro ang pag-aaral sa kolehiyo ng kanyang nag-iisang anak na si Chloe, at upang mapalawak ang maliit na vulcanizing at auto repair shop na pinagkakakitaan ng kanyang asawa. Bago humakbang, pumasok sa loob ng boarding gate, lumingon si Maria. Pinunasan ng mga luha at iniwan ang isang huling pangako. Ang mabilis na pag-ipon at pagpapadala ng pera upang sa loob lamang ng ilang taon ay tuluyan na siya makauwi at hindi na muling aalis pa sa piling ng mga mahal sa buhay. Sa mga unang buwan ni Maria sa Saudi Arabia, naging isang malaking kalbaryo ang bawat pagising niya sa umaga. Ang kulturang ganap na magkaiba, ang klima na alinman sa sobrang init o sobrang lamig, at ang matinding pangungulila sa pamilya ay sapat na upang sumuko ang isang ordinaryong tao. Ang kanyang araw-araw na rutina ay binubuo na maagang pagising bago pa sumikat ang araw, ang walang katapusang paglilinis ng isang dambuhalang mansyon, pagluluto ng mga pagkaing hindi pamilyar sa kanyang panlasa, at ang mahigpit na pagsunod sa bawat kumpas at utos ng kanyang banyagang amo. Madalas siyang umiyak ng patago sa sulok ng kusina o sa loob ng banyo. Ang hirap ng komunikasyon dahil sa hadlang sa wika ay nagdulot sa kanya ng matinding stress, ngunit ang lahat ng pasakit, pagod at emosyon ay kanyang nilolon. Tuwing nararamdaman niya ang pagnanais na sumuko, tinitignan niya ang larawan ni Chloe sa kanyang pitaka, at muling nagbabalik ang kanyang lakas. Sa pagpatak ng gabi, pagkatapos ng lahat ng kanyang mga gawaing bahay, ang kanyang cellphone ang tanging nagsisilbing tulay sa kanyang tahanan sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng mga video call, doon niya hinuhugot ang lakas ng loob habang pinagmamasdan ang muka ng kanyang anak na si Chloe at ang mga ngiti ng asawang si Danilo. Bukod sa kanyang pamilya, ang madalas na nakakausap ni Maria sa chat ay ang kanyang 34 years old na matalik na kaibigan at kapitbahay na si Sara Alcala. Si Sara ang taong nagtulak sa kanya na mag-abroad, at ito rin ang nag-asikaso ng kanyang mga dokumento sa recruitment agency sa Maynila dahil may kakilala ito sa loob. Si Sara ay kasalukuyang pang walang anak, ngunit mayroon din itong asawa na si Ricardo Morales, isang 40 years old na nagtatrabaho naman bilang seaman sa malalaking barko sa Europe. Dahil madalas ding mag-isa si Sara, siya ang nagsisilbing mata at tainga ni Maria sa Pilipinas. Palaging ibinabalita ni Sara kay Maria na maayos ang lahat sa kanilang barangay Mandaue City. Sinasabi nitong isang huwarang ama si Danilo na walang ibang inatupag kundi ang magtrabaho sa talyer at asikusuhin ang pag-aaral at mga pangangailangan ni Chloe. Ang mga positibo at nakakapayapang ulat na ito ay nagbigay ng kapanatagan sa natitirang mga buwan
ng pagtatrabaho ni Maria, nang hindi niya nalalaman na ang bawat mensahe at update mula sa kanya matalik na kaibigan ay isa palang malaking patibong. Habang si Maria ay nagpapakasakit at nagpapatulo ng pawis sa ilalim ng mainit na araw sa gitnang silangan, isang madilim at immoral na ugnayan ang dahan-dahang binuo sa loob mismo ng kanyang sariling pamamahay. Ilang buwan pa lamang mula nang umalis si Maria, nagsimula na magbago ang ihip ng hangin sa kanilang komunidad. Dahil abala si Danilo sa kanyang maliit na vulcanizing shop sa tapat ng kanilang bahay, ginamit ni Sarah ang dahilan ng pag-aalaga at pagbantay kay Chloe upang madalas na pumasok sa loob ng bakod ng pamilya Valdez. Ang mga simpleng paghahatid ng ulam bilang isang mabuting kapitbahay ni Sarah ay naging madalas sa pagbisita na umaabot na hanggang sa kalaliman ng gabi. Nagsimula rin magbago ang kilos at pananamit ng kaibigan tuwing pumupunta sa bahay ng pamilya. Nagsusuot ito ng mga kasuotang hindi angkop para sa isang ordinaryong bisita. Mga maikling shorts, manipis na damit, at mga pabangong mapang-akit. Bagamat sa umpisa ay may pag-aalinlangan si Danilo, hindi nagtagal ay tuloy ang bumigay ang kanyang moralidad. Ang mga madalas sa pag-uusap at pagbibiruan ni Danilo at Sarah ay nauwi sa isang harutan. Nakalaunan ay naging isang ganap, seryoso at lihim na relasyon. Sa mata ng mga kapitbahay na unti-unting nakakahalata dahil sa dalas ng paglagi ng babae sa bahay kapag gabi, pilit na itinatago ng dalawa ang kanilang ugnayan sa likod ng katagang magkapit-bahay at magkumpare lamang. Ngunit sa loob ng 4 na sulok ng silid ng pamilya Valdez, isang tahasang pagsalaula sa tiwala ang nagaganap gabi-gabi habang ang legal na asawa ay nagpapakapagod sa abroad upang magpadala ng pera na ginagamit din sa pang-araw-araw na gastusin. October 2016. Lumipas ang 2 taon. Isang hapon, biglang umuwi mula sa kanyang paaralan ang 13 years old na noong si Chloe dahil sa nakalimutang mga piraso ng kanyang visual report para sa kanyang klase sa susunod na araw. Pagdating niya sa kanilang compound, napansin niyang tahimik ang buong paligid at nakasara ang talyer sa ibaba na tila walang tao. Pagpasok niya sa sala ng bahay, nakarinig siya ng mga kakaiba, mahihina at hindi pamilyar na ingay na nagmumula sa mismong silid tulugan ng kanyang mga magulang. Sa udyok na matinding kuryosidad at ng mga lumalalang chismis na naririnig niya sa labas, dahan-dahan naglakad si Chloe sa koridor. Pinigil ang kanyang paghinga at sumilip sa maliit na siwang ng bahagyang nakabukas na pinto. Sa loob ng silid, luwalhati at malinaw niya nakita ang kanyang sariling amang si Danilo at ang matalik na kaibigan ng kanyang ina na si Sarah na nasa gitna ng isang bawal at immoral na pagtatalik sa mismong kama ng kanyang ina. Sa kabila ng matinding panginginig ng kanyang buong katawan, sa tindi ng takot at sa biglang pagbuhos ng kanyang mga luha dahil sa trauma, naging matalino ang bata. Inilabas si Chloe ang kanyang smartphone mula sa kanyang bulsa. Maingat, tahimik at walang panginginig niyang itinapat ang kamera sa siwang ng pinto at kumuha ng isang napakamalinaw na video clip na may habang 30 segundo. Sapat na sapat ang haba nito upang makita na walang anumang pag-aalinlangan ang mga mukha ni Danilo at Sarah. Pagkatapos sa maingat na dokumentasyon, mabilis at tahimik na lumabas ang bata ng bahay at nagtungo sa isang tagong bahagi ng kanilang subdivision. Doon, habang umiiyak na malakas, ginamit niya ang isang secure na messaging app upang ipadala ang video sa kanyang ina na nasa Saudi Arabia. Kasabay ng isang maikling mensahe, "Mama, tignan mo sila." Sa lungsod ng Riyadh, tila gumuho ang mundo ni Maria nang mapanood ang kabuang video clip sa kanyang cellphone. Ang bawat segundo ng video ay tila isang matalim na saksak sa kanyang dibdib na nag-iwan ng malalalim na sugat.
Ang lalaking kanyang pinaglaanan ng kanyang kabataan, buhay at sakripisyo na si Danilo at ang kanyang kaibigan na pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga lihim na si Sarah ay nagpapakasasa sa kanyang sariling higaan. Sa kabila ng matinding galit, puot at pagnanais na magwawala, pinili ni Maria na maging matalino at madiskarte. Hindi niya sinagot o hinarap ang kanyang asawa o ang kanyang kaibigan sa pamamagitan ng chat o tawag. Hindi siya nag-iwan ng anumang bakas ng galit upang hindi makapaghanda ang dalawa at upang hindi nila mabura ang anumang ebidensya o makagawa ng kwento. Sa loob ng sumunod na 3 araw, maingat at tahimik na nakipag-ugnayan si Maria sa kanyang welfare officer at agency sa Saudi Arabia upang agad na tapusin ang kanyang kontrata dahil sa isang family emergency. Agad siyang nag-book ng tiket sa eroplano pabalik ng Pilipinas nang walang anumang pasabi sa kanyang pamilya. Pagkababa ng eroplano sa Cebu, direkta at mabilis na sumakay ng sasakyan si Maria patungo sa kanilang tahanan sa Mandaue City, Cebu. Pagpasok niya sa gate ng compound, tanging ang kanyang anak na si Chloe ang kanyang nadatnan na nakaupo sa sala. Tila nawala ng sigla at ligaya sa buhay dahil sa bigat ng lihim ng kanyang dinala. Matapos ang isang mahigpit, matagal at madamdaming yakapan at iyakan na mag-ina, nalaman ni Maria na ang kanyang asawang si Danilo ay kasalukuyan na sa bahay ng kanyang kaibigan na si Sarah, na ilang kanto lamang ang layo mula sa kanilang tirahan. Dahil sa bugso ng emosyon, galit at taon ng pangungulila sa abroad na nauwi lamang sa malaking panloloko, sumugod si Maria sa terrace ng bahay ni Sarah. Doon ay nadatnan niya ang dalawang nagtataksil na magkasama, masaya, nagkakape at tila walang anumang iniisip na kasalanan o takot sa batas. Walang babalang sinunggaban ng legal na asawa ang kanyang dating matalik na kaibigan. Nagkaroon ng isang napakalaking kaguluhan sa kalye. Nagkaroon ng hilahan ng buhok, mga kalmot sa mukha, at malalakas na sigawan na umakit sa pansin ng mga kapitbahay na agad na naglabasan sa kanilang mga bahay. Sa gitna ng pisikal na away, mabilis na namagitan ng asawang si Danilo. Ngunit sa halip na protektahan o awatin ng asawang si Maria, nakararating lang mula sa kanyang sakripisyo sa bansa, marahas at buong lakas nitong itinulak si Maria upang ipagtanggol, itago sa kanyang likod at yakapin ang kanyang kalaguyong si Sarah. Ang masakit at kasuklam-suklam na tagpong ito sa harap ng maraming tao ang tuluyan nagpatunay kay Maria na patay at tapos na ang kanyang kasal. Ngunit alam niyang hindi doon magtatapos ang kanyang laban para sa katarungan. Matapos ang insidente sa kalye, hindi na muling tumapak pa si Maria sa bahay kung saan naroon ang kanyang taksil na asawa. Pansamantala silang lumipat ng kanyang anak na si Chloe sa bahay ng kanyang mga magulang sa kabilang bayan. Doon, sa gabay ng kanyang pamilya, nag-ipon siya ng lakas sa loob at mga legal na dokumento tulad ng kanilang marriage contract at birth certificate ng anak. Sa halip na gumawa muli ng pisikal na eskandalo na maaring gamitin ng kabilang kampo laban sa kanya sa pamamagitan ng countercharge, pinili niya ang landas ng batas. Kinabukasan, bitbit ang smartphone na naglalaman ng orihinal at hindi na bagong video clip na nakuha ng kanyang anak. Nagtungo si Maria sa Women and Children Protection Desk o WCPD ng lokal na istasyon ng pulisya. Doon ay formal niyang ipinasok sa blatter ang buong detalyadong salaysay ng kataksilan, ng insidente sa kalye at ang matinding pang-aabusong emosyonal at psikolohikal na kanyang dinaranas. Sa tulong at proteksyon ng mga pulis, dinala ang kanyang reklamo sa opisina ng Public Attorney's Office o ang PAO upang makakuha ng libreng legal na serbisyo. Matapos suriin ng mga bihasang abogado ng PAO ang kalidad, linaw at konteksto ng video na nakuha ng anak, tiniyak nila kay Maria na ang ebidensya ay pasok sa mga panuntunan ng Rules of Court para sa direktang patunay ng pakikiapid at imoralidad. Agad na binuo ng prosekusyon ng mga formal na reklamo para sa dalawang magkahiwalay, ngunit magkakonektang krimen sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Isa na rito ang concubinage
o ang Artikulo 334 ng Revised Penal Code, isang formal na kasong kriminal laban sa asawang si Danilo Valdez dahil sa pagpapanatili ng kanyang kalaguyong si Sara Alcala sa loob ng kanilang conjugal home o tirahan ng pamilya. At laban din kay Sara bilang kanyang katuwang at kasabwat sa krimen. At ang Psychological Violence o ang Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Their Children Act. Isang kaso dahil sa matinding emosyonal, mental at psikolohikal na pagpapahirap na idinulot ng hayagan at walang takot na relasyon ng dalawa habang ang biktimang si Maria Valdez ay nagtatrabaho sa labas ng bansa upang buhayin ang kanyang pamilya. Kasabay ng mga hakbang na ito, nakipag-ugnayan din si Maria sa asawa ni Sara na si Ricardo, na mapanood ng seaman ng video habang nasa gitna ng karagatan. Sa kanyang barko, agad itong nakaramdam ng matinding galit at pagkabigo. Naghain si Ricardo ng isang emergency leave sa kanyang kumpanya at agad na lumipad pabalik ng Pilipinas. Sa kanyang pagdating, isang hiwalay at formal na kaso naman ng adultery o Artikulo 333 ng Revised Penal Code ang isinampa ni Ricardo Morales laban sa kanyang sariling asawa na si Sara at sa kalaguyo nitong si Danilo. Dahil dito, dinalawahan ng mabibigat na kasong kriminal ang dalawang nagtaksil. Bagamat nagpadala ng pahiwatig ang dalawang salarin sa pamamagitan ng hindi pagsipot sa mga paon ng patawag para sa barangay conciliation, at nagmalaki pa na wala silang kinatatakutan dahil wala naman silang ginawang pisikal na pananakit o pensala kay Maria. Hindi tumigil ang makinarya ng hustisya. Ang mga reklamo at ebidensya ay mabilis at madaling nakapasa sa preliminary investigation ng piskalya. Dahil sa pagkakaroon ng probable cause, formal na itinakda ng korte ang paglilitis sa Regional Trial Court. Ang paglilitis na tumagal ng halos 8 buwan ay naging isang malaking entablado ng katotohanan. Sa loob ng bulwagan ng korte, tahimik ngunit puno ng bigat ang kapaligiran tuwing may hearing. Ang naging pangunahing sandata ng prosekusyon ay ang matapang na testimonya ng anak na si Chloe na siya mismong kumuha ng video. Sinamahan pa ito ng opisyal at pagsusuri at forensic analysis ng mga cybercrime experts mula sa pamahalaan na nagpapatunay sa ilalim ng sumpa na ang video ay orihinal, walang edit, walang bawas at hindi kinamitan ng anumang digital alteration o artificial intelligence. Nang i-play ang video sa malaking monitor sa loob ng korte, wala nakapagsalita sa kampo ng depensa. Ang asawang si Danilo ay nanatiling nakatungo at hindi makatingin ng diretsyo sa kanyang anak at asawa. Habang ang kanyang kalaguyong si Sara ay umiiyak at pilit na nagtatago ng mukha sa kanyang mga palad dahil sa kahihiyan. Ang bawat teknikal na depensa ng kanilang mga pribadong abogado ay gumuho dahil sa tindi at linaw ng visual na ebidensyang ipinakita. May 2018, inilabas ng kagalang-galang na hukom ang kanyang pinal at pinalawig na desisyon. Sa pagbasa ng hatol ng korte, napatunayan nagkasala na walang katapat na duda o guilty beyond reasonable doubt ang dalawang sospek sa mga kasong concubinage, adultery, at paglabag sa Republic Act 9262. Dahil sa bigat at magkakasunod na serye ng krimen mula sa dalawang magkahiwalay na legal na asawa, ang dalawang nagkasala na sina Danilo Valdez at Sara Alcala ay pinatawan ng kabuang parusa na 15 taong pagkakakulong sa magkahiwalay na pambansang pasilidad ng piitan. Sa New Bilibid Prison para kay Danilo at sa Correctional Institution for Women para kay Sara. Bukod sa pagkakakulong, inatasan din ng korte ang dalawa na magbayad ng halagang 400,000 bilang moral at exemplary damages para sa legal na asawang si Maria at sa kanyang anak. Sa bawat kalansing ng posas habang sila ay inilalabas ng mga jail guard mula sa courtroom, tuluyan nang natapos ang kanilang panahon ng pagmamalaki at lihim ng kaligayahan. Matapos ang matagumpay at makasaysayang laban sa batas, tuluyang isinara ni Maria ang madilim na unit at pahina ng kanyang nakaraan. Hindi na niya kailangan bumalik pa sa Saudi Arabia upang magpaalipin o magtrabaho sa ibang tao. Gamit ang kanyang mga natirang ipon mula sa abroad,
at ang malaking bahagi ng mga bayad pinsala na nakuha niya mula sa hatol ng korte. Nagpatayo siya at nagbukas ng isang maayos na wholesale grocery store at catering business sa kanilang sariling bayan. Ang kanyang negosyo ay mabilis na lumago at dinagsa ng mga tao dahil sa suporta ng mga lokal na residente na labis na humanga sa kanyang katatagan, talino at dignidad bilang isang babae. Ang kanyang anak na si Chloe ay nagpatuloy sa kanyang pag-aaral sa isang tanyag na universidad na may matataas na marka. Malaya na ito mula sa takot, malaya na sa kahihiyan at buong buhay na ipagmamalaki ang kanyang matatag na ina. Ang kwentong ito ay nag-iwan ng isang permanente at mahalagang aral sa buong komunidad. Ang kataksilan at kawalan ng katapatan ay maaaring pansamantalang sumira ng isang tahanan. Ngunit sa ilalim ng tamang paghawak ng batas, tamang pagkolekta ng ebidensya at matatag na prinsipyo, ang katarungan sa Pilipinas ay laging may nakaalang hawla para sa mga taong lumapastangan sa banal na sumpa ng kasal at sa dakilang sakripisyo ng isang OFW. Ang tunay na tagumpay at pagganti ay hindi nakukuha sa marahas na pisikal na pag-aaway o sa pag-eskandalo sa social media, kundi sa pagbangon muli na may dangal, tagumpay sa buhay at sa ilalim ng proteksyon ng batas. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito mula sa ating mga legal na dokumento at totoong salaysay, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-iwan ng inyong opinyon o komento sa ibaba, at mag-subscribe sa ating channel. Pindutin na rin ang notification bell sa tabi nito para ikaw ang palaging unang makaalam tuwing may mga bagong kaso, kwento ng batas at investigasyong aming itatampok. Maraming salamat sa inyo, walang sawang pagsubaybay, at ito ang Tagalog Crime Diaries.